Alam mo yung simpleng trip lang na mag-vlog sa labas? Tipong naglalakad ka sa kalye, may hawak kang cellphone, tapos bigla mong naiisip, "Uy, content to!" Pero teka, mukhang hindi na ganun kasimple ngayon. May bagong patakaran kasi na lumabas na parang babago sa buong vlogging scene dito sa Pilipinas. At kung vlogger ka o kahit trip mo lang mag-post ng video paminsan-minsan, dapat mong malaman to. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Ang dahilan? Ang National Privacy Commission o NPC. Oo, yung ahensya na nagbabantay sa privacy natin. Naglabas sila ng bagong panuntunan at kahit hindi siya literal na batas na galing sa Kongreso, may bigat siya at pwedeng ipatupad, kaya seryoso to. Ayon sa NPC, lahat ng taong gumagamit ng kahit anong camera o gadget na kayang mag-record ng video o audio tapos ina-upload online ay pasok sa patakarang to. Kahit pa hindi ka kumikita sa YouTube o hindi mo sinasadya, basta naglabas ka ng content, covered ka na. At hindi lang tutungkol sa professional camera ha, kahit cellphone lang gamit mo, GoPro, tablet, o kahit yung mga smart glasses, basta nakakakuha ng video, kasali na. Kaya isipin mo kahit pa simpleng vlog lang sa kanto o street food video, kailangan mo nang mag-ingat. Ngayon, ano nga ba ang dapat gawin ng mga vlogger sa ilalim ng bagong patakaran na to? Una, kapag may kinukuhanan kang tao sa video, dapat sabihan mo muna siya. Ibig sabihin, kung may taong malinaw na nasa frame at siya talaga ang subject, kailangan alam niya na naka-record siya at posibleng ma-post online. Parang simpleng paalala lang at siguro naman karamihan sa atin ginagawa na yan. Pangalawa, kailangan may privacy notice ka sa channel mo o kahit sa caption ng video. Dapat nakalagay doon kung paano pwedeng humiling ang mga taong nasa video na tanggalin ang content kung ayaw nilang maisama. Medyo technical pero gets naman, respeto na rin yan sa privacy ng iba. Pero ang pinakakumakalat na issue ngayon ay yung pangatlo. Kasi kailangan mo raw i-blur ang mukha ng mga taong hindi mo kilala pero nasama sa video. Oo, kahit hindi sila yung kinukunan mo, basta sumulpot sila sa background, kailangang matakpan ang mukha. Lalo na kung bata sila o kabilang sa mga tinatawag na vulnerable na tao. Isipin mo na lang, nag-vlog ka sa Quiapo o sa mall, tapos ang dami mong nadaan ng tao. Di ba hindi naman maiiwasan yan? Ngayon, lahat ng yun kailangan mong i-blur isa-isa. Grabe, parang ang hirap nun gawin sa editing. Baka yung simpleng 5-minute video mo, aabutin ka ng isang buong araw sa pag-e-edit. At dagdag pa dyan, ayon sa ulat ng GMA News, kung monetized na ang channel mo, required ka na ring magparehistro sa NPC. Para na rin itong negosyo, may proseso, may dokumento. Kung maliit ka pang creator o nagsisimula pa lang, baka medyo nakaka-pressure ito. Kaya maraming vlogger ang nagtatanong ngayon kung patay na ba talaga ang vlogging sa Pilipinas. Baka daw maapektuhan ang freedom ng content creators o baka mas dumami lang ang requirements sa simpleng content creation. Pero syempre, may dahilan din kung bakit ito ipinatupad. Para ito sa privacy ng lahat. Kasi, di ba ang dami na talagang videos ngayon na basta na lang in-upload kahit may ibang taong walang kaalam-alam na nakunan pala sila. Alam nyo naman, maraming batas dito sa Pilipinas na parang pang-display lang. Yung tipong andyan pero bihirang ipatupad talaga. Pero wag kang kampante. Kasi kahit ganun pa yan, siguradong may mga tao pa ring nakaabang lang para sumabit ka o magkamali kahit sa maliit lang na bagay. Yung mga tinatawag nating bashers o trolls, mahilig talaga sila sa gulo at parang hobby na nila ang manira ng ibang tao online. Sa totoo lang, may mga nagko-comment na nga sa akin na parang nag-aabang na lang kung kailan ako magkakamali. May nagsabi pa ng, "Oh, anong gagawin mo ngayon? Wala na yung channel mo." Nakakatawa minsan pero nakakainis din. Di ko nga maintindihan bakit may mga taong parang nag-i-enjoy kapag napapahamak ang iba. Pero ganun talaga, andyan sila. At kung may bagong rule na lalabagin mo, sila ang unang magre-report. Ngayon ang tanong, bakit nga ba may ganitong patakaran sa vlogging? Marami ang nagsasabi na nagsimula to dahil dun sa isang banyagang vlogger, si Vitaly, yung Russian na kung saan-saan nagpupunta at parang ang goal lang ay manlait ng mga Pilipino.
May mga video siya na parang ginagawang katatawanan ang mga tao dito. Pero hindi lang siya ang dahilan. Marami na rin kasing vloggers na pumupunta sa mga mahihirap na lugar, nagvi-video ng mga bata at mga tao sa kalye, tapos ipopost online. Kahit pa ang goal nila ay ipakita ang realidad o maghatid ng awareness, pag walang pahintulot mula sa mga taong nakuhanan, posibleng lumabag pa rin yan sa karapatang pantao lalo na sa usapin ng privacy. Gets ko naman. Kung sinusunggaban mo ng kamera ang mukha ng isang tao tapos nilalagay mo online kahit ayaw nila, hindi na tama yon. Dapat talaga may respeto. Kung ayaw nila mapabilang sa video mo, irespeto mo yon. Pero ang tanong ngayon, paano na yung mga vloggers na gumagawa ng content sa labas gaya ng street interviews o travel vlogs? Kasi sa bagong patakaran, kahit yung mga taong nadaan lang sa background ng video mo, kailangan mo pa ring i-blur ang mukha nila. Kahit wala silang ginagawa, basta nakita sila sa camera mo, sakop pa rin ng batas. Isipin mo na lang, nag-shoot ka sa isang public place tulad ng palengke o park. May daan-daang taong dumadaan sa likod mo. Bawat isa sa kanila kailangan mong i-edit at takpan ang muka. Bukod sa nakakapagod sa editing, ang pangit pa ng kalalabasan ng video. Hindi ba't ang purpose nga ng mga ganitong vlog ay ipakita ang buhay sa labas? Pero kung puro blur na lang ang makikita, parang hindi na rin worth panoorin. Dagdag pa dyan, may ibang mga vloggers na nagsasabi na naapektuhan na agad sila. Hindi lang kasi ito usapin ng artistic side or visual quality ng video, may epekto rin ito sa kita nila, lalo na kung monetized ang channel nila. Yung iba napipilitang magbawas ng upload o kaya naman lumipat ng niche na mas safe tulad ng home content o reaction videos. Pero hindi lang ang mga creators ang pwedeng maapektuhan dito. Pati ang viewers, posibleng mawala ng access sa mga vlog na dati nagbibigay ng aliw, kaalaman o inspirasyon. Hindi rin maikakaila na nakakatulong ang ganitong content sa turismo at pagpapakilala ng kultura ng Pilipinas. Maraming banyaga ang nakikita ang ganda ng bansa dahil sa mga travel vlogs. Kung mawawala o mababawasan ang ganitong content, maaaring mabawasan din ang interes ng iba na bumisita. Ngayon naman, may good news tayo. Hindi lang puro stress ang balita. No? Ayon sa Commission on Filipinos Overseas o CFO, tumaas daw ng 40% ang bilang ng kasal sa pagitan ng mga Pilipino at mga dayuhan mula taong 2021 hanggang 2022. Isang taon lang ang pagitan, pero umabot na agad sa 6,854 ang tinatawag na intermarriages. At hindi na rin nakakapagtaka kung sino ang top 1. Siyempre, mga Amerikano pa rin ang nangunguna. Sunod sa kanila ang mga Australian. Pero ang nakakagulat, nasa ikatlong pwesto ang mga German. Yung mga mahilig sa sausage at sauerkraut. Aba, mukhang marami rin talagang nahuhumaling sa kanila. Isa pang interesting na detail, 10% daw ng mga kasal na ito ay sa pagitan ng lalaking Pilipino at dayuhang partner. Pero hindi na nilinaw kung ilan sa mga foreigner na ito ay kapwa lalaki rin. Pero kahit paano mo patingnan, halatang hindi pa huhuli ang mga Pilipino pagdating sa usapang puso. At eto pa, mas gumaganda pa ang kwento pagdating sa buhay ng mga Pilipino sa ibang bansa. Ayon sa isang publication na tinatawag na Filipinos in the Six, ang mga Filipino-American households daw ay kabilang sa mga highest earning ethnic groups sa United States. Umaabot daw sa $115,000 ang average na kita ng isang Filipino household doon. Ngayon ang sabi nila, kaya raw tayo successful ay dahil sa kulturang may malasakit, sipag at importansya sa edukasyon at pamilya. Oo, totoo naman yan. Pero may isa pang factor na nakakatawa pero may sense, mas marami kasi tayo sa bahay. Ang average na Filipino household sa US ay 4.1 na tao, samantalang sa mga Amerikano, nasa 3.1 lang. So kung total income ng buong pamilya ang pinag-uusapan, mas lamang talaga tayo. Pero kahit ganon, saludo pa rin. Nakakatuwang marinig na kahit nasa ibang bansa, ang Pilipino ay hindi nagpapahuli. Pero eto, balik tayo sa Pilipinas at medyo nakakagalit tong sumunod na balita. Ayon sa Emma's News, may mga tao raw dito na nagpapanggap na gusto raw mag-ampon ng mga stray cats at dogs pero ang totoo, ginagawa lang pala nilang pagkain sa mga alagang reptile tulad ng ahas o iguana.
Ayon sa Alliance of Animal Advocates, may mga ganid daw na kunwari concerned citizen tapos hihingi pa ng tulong pinansyal sa mga rescuers pero ang ending, magiging pagkain lang ang mga kawawang hayop. Minsan pa, hindi lang sa hayop kinukonsumo. Isang Thai national daw ang umampo ng 4 na cute na tuta tapos kinain silang lahat. Kaya paalala ng animal welfare groups, mag-ingat palagi kapag nagpapasa ng alagang hayop. Hindi pwedeng kung sino-sino lang ang binibigyan. Kung lahat na lang pwedeng kumuha ng aso, para ka na ring nagbukas ng libreng fast food sa bahay. Parang McDonald's o Burger King, pero imbes na burger aso ang laman. Sana lang mahuli lahat ng gumagawa nito at makatikim sila ng tamang karma at sana hindi breed ng Shih Tzu ang isusuka nila. Totoo nga na mukhang palalim ng palalim ang epekto ng bagong patakaran pagdating sa vlogging dito sa Pilipinas. Ang dating simpleng pagkuha ng video sa labas, ngayon ay puno na ng babala at limitasyon. Naintindihan naman natin ang intensyon para sa privacy. Pero paano na yung mga creators na nagsusumikap lang maghatid ng content? Kayo, sa tingin nyo ba dapat nga bang higpitan ang vlogging sa bansa? O baka naman mas kailangan lang talaga ng balanse sa pagitan ng privacy at kalayaan sa pagpapahayag? Share nyo thoughts nyo sa comments. Drop your thoughts sa comments section below. At kung na-enjoy nyo ang ganitong klaseng usapan, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell. Dahil sa channel na to, hindi lang balita ang hatid, kundi kwentong may kabuluhan.